Naghahanda na ang ilang grupo ng mga manggagawa para sa makilos protesta sa Labor Day. Samantala sa susunod na buwan, ilalabas na ang mid-year bonus na mga empleyado ng gobyerno. May report si Lay Alves. Kayod dito, kayod doon. Sa hirap ng buhay sa panahon ngayon, sino nga ba ang hindi nagbabanat ng buto? May naipangtustos lang sa kani-kanilang pamilya. Ang iba, pinapatos ang maliit na kita, makaraos lang sa araw-araw. Ang ilan naman, tinitiis ang mawalay sa kanilang mahal sa buhay. Masiguro lang ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Sa gitna ng lahat ng paghihirap na ito, isang espesyal na araw ang inilaan bilang paggunita sa lahat ng manggagawang Pilipino, ang Labor Day. At bilang handog sa mga kawani ng gobyerno, ang mga government employee, mapasibilyan man o military personnel na nagtrabaho ng di bababa sa 4 na buwan mula July 1, 2015 hanggang May 15, 2016 ay maaari nang makuha ang kanilang mid-year bonus sa Mayo 15 o pagkatapos nito. Hindi raw ito papatawan ng buwis alinsunod sa Republic Act 10653 kung saan nakasaad na tax-free ang 13th month pay o anumang benepisyong hindi lalampas sa 82,000 pesos. 31 billion pesos daw ang inilaan ng pamahalaan para rito. Sa araw ng Linggo, mismong Labor Day, magkakaroon ng mga job fair sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mahigit 100,000 mga trabaho raw ang available. Mahigit 50% raw ng mga trabahong ito ay nakabase sa ibang bansa, habang mahigit 40% naman ang nakalaan sa loob ng bansa. May ilan ding oportunidad na naghihintay sa mga nais pumasok sa tanggapan ng pamahalaan. Posible pa raw itong madagdagan. Sa kabila nito, tila hindi raw ramdam ng ilang grupo na mga manggagawa ang espesyal na araw na ito. Kaya naman handa ng magsagawa ng kilos protesta ang kilusang Mayo 1. Isa sa magiging highlight ng kanilang rally ang pagsunog ng malahalimaw na effigy na ito. Kikiluso ang mamamayan para sa panawagan sa usapin ng dagdag na sahod, pagbasura sa kontraktualisasyon, panawagan sa tunay na reforma sa lupa at iba pang mga demokratikong karapatan. Lay Alves, GMA News.